We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Maayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan, sadsaran, sang kamatuoran, kag wala sang ginadampigan. Ako si Jethro Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprensibo nga mga balita sa Kabisaya nakatungdan. Ako naman sa Eden Prietos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, duha ka mga rider nagreklamo nga gin-scam sang isa ka babae nga ginaligar nagpakilala nga isa ka abogada. Bawhalong 16,000 pesos na kwarta ginapahayag nakuha sini sa mga biktima. Nakatutok John Sala. Masakit ang matuntuhan sa paghigugma. Apang mas masakit kung sa kwarta. Gani amo na lang ang reklamo sa duha ka mga rider sang ride-sharing app matapos nga matuntuhan sa isa ka babayi nga ginaligar nagpakilala sa ilang abogada. Suno sa reklamo nga ginpalabot sa La Paz Police Station ni alias Dancel, isa sa mga nabiktima nga rider, ginbook ini sang sospek nga mapasugat sa banwa sang San Joaquin, Iloilo kag mapatransfer sang 16,000 pesos. Bangod na haylong rider gilayon man ini nga nag-send sang kwarta. Kag sang ginsugat na sini ang sospek, iya nahibaluan nga ang kwarta ang inugbayad sa ila utang sa isa ka resort. Sa nag-abot na sa barangay Magdalo, La Paz, ginbaydan sini ang tagreklamo gamit ang kwarta nga ginpatransfer man sinigikan sa isa pagid ka rider nga ginkilala kay alias Ivan. Sang nabaydan na, naglakat na si alias Dancel. Apang sang ginsukot na ni alias Ivan ang sospek, wala ini sang inugbayad. Siya nagbayad sa akon. Wala mo kuya ga-expect nga si Sir Galea, rider man. Nga ginbook yaman gali sa iban nga page. Tamo na tabo, hindi tawagan ko ni Sir nga muna gali nga na-scam sa. Ako lagi ko yung idea. Saan mo kayo nag-book man lang siya. Nagpasugat. Tingin sugat ko man, Sir. Target ko before 12 makapuli ko. So supposedly datig lang nakatransaksyon kay hatag Gcash, hatag kwarta puli. So galing wala man taga-expectar namo ni matabo. Gin kasugdan sa mga ini nga magreklamo nilang sa La Paz Police Station. According niya sa complainant, siya mapa-transfer lang siya in advance. Pero sa piyak naman niya ka rider, may baydan siya. Hindi sila kilalahay. Buot lang yun ang haton nga mga rider nga kaya sila ituntuhon dayon. Gilayon man yung padulungan sa kapulisan ang sospek sa temporaryo sini nga ginaistaran. Sa nagatubangay ng tatlo sa La Paz Police Station, nag-aregluhan nga magtimbang nga kampo kag ginbaydan na lang sa sospek ang mga rider. Panumdum lang namon sa publiko nga just in case magpareho sina nga may mga cash advances nga ginaayo sa inyo sang taong hindi nyo man kilala. Palihog lang, hindi ka mo dayon magpati kag magpadala sang kwarta, pangayo ka mo bulig sa police station o sa inyong mga kilala para hindi ka mo matuntuhan. Upuot kay Hans Disciato, John Sala. 1 Western Visayas. O damo manugtunto sa Bacolod City naman suspect sa pag-imprenta sang peke nga business permits nagpasalig nga mag-kooperar sa Bacolod City LGU. NBI Bacolod City target man nga madakpan ang mga nagapaobra sang peke nga business permits sa syudad. Diyaring balita nga itong gintutukan. Hugot na ang ginatutukan sa NBI Bacolod City ang kaso sang pagpameke sa business permit sa syudad. Nagapating talatapan nga madamo pa sa nag-operate kasubong sa ginaghimo sang nauna nga nadakpan niya si Jaymon Oliveros. Not only mayor's permit, including BIR, DTI, and some government instrumentalities such as SSSID, PhilHealth, pinakamabenta nila is PWD daw. Ang laki ng benefit. Pati, ang mga nagapang-obra sang peking nga papeles ang ginapandaman man sang NBI. Yung mga nagpapagawa dyan, they cannot claim na inosente sila. Kasi if you want a real or legitimate permit na pumunta ka sa government office, hindi lang yung gumawa ang pwede naming kasuhan. Yung nagpagawa is liable equally, criminally. Nakasuhan na si Jaymon Oliveros ang falsification of public documents. Tungod nga wala inisang inugpiyansa, nagapangayon na lang inisang pasaylo, kaga nagpasalig nga mag-kooperar. Wala nang ma-operate, pero
wala ka maluya eh. Wala ko idea. Payo kaya po na dyan. Samtang, ginmando na sa alkalde katutukan ang verification sa mga nag-apply para sa PWD cards. Ilabi na ang mga nagpahayag may mga pamalatian sa mata. Problema ka mo sa mata, you can apply for PWD card. Unfortunately, if it can be rectified with glasses and you can see with glasses, you are disqualified for PWD. Kung hindi pa masarangan with glasses, then you're qualified. Madumduman nga masobra 100 ka peke nga PWD IDs ang na-recover sa PWD office. Ginalantaw nga mahapos ini maghimo kag mapadamo bangod human sa papel. Gindepensa naman sa DSSD ang City Health Office sa ginapasuni pagpatumbaya sa pagproseso sa mga may pamalatian agud mahatagan sang benepisyo. Hindi man lock si City Health kay si City Health igahatag sa medical certificate of disability for those nga mga fake IDs saya mo nang lock sila ang nag-issue gahimo sa paguling lang ang mga disability or palatian. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa dugang balita, Iloilo City Task Force on Moral and Values Formation, temprano pa naglibot sa pagpahanumdum sa mga tagdumalahan sang lodging houses kang motels sa nagahilapit nga adlaw sa mga tagipusoon. Si Kim Salinas nakatutok live sa distrito sang La Paz sa Iloilo City. Kim? Jert, sa nagahilapit nga Valentine's Day ginabanta, 23 ka mga drive-in motels, pension kag lodging houses sa syudad ang ginpadulungan kag ginpahanumduman nga hugot nga ginadumilian ang menor de edad sa ila establishmento. Pila na lang kaadlaw antes ang adlaw sang tagipusoon, nalauman ang pagdamo nga magasulod sa mga lodging houses kag motels lakip na ang mga menor de edad. Enero 30 pa lang sa nag-umpisa na libot ang Iloilo City Task Force on Moral and Values Formation sa mga pension houses, drive-in motels kag kaangay establishmento sa syudad agud ipahanumdum sa mga tagiya nga manistrikto sa pagpasulod sa mga customer. Ikaroon daw ng mga salakyan, ayaw bali nila ang mga drivers o kung tagiya mismo, especially ng mga heavily tinted ng mga salakyan na to, nga papanaugon lang, kaga-upod sa ilag. Ang mga madakpan nga nagalapas sa pagsulundan ang mahimo pasiraduhan o kung i-revoke ang ila permit. Tutukan sa task force sa Arevalo area bangod diriya madamo sang kaangay nga mga establishmento. Sa sininga lodging house sa Arevalo, istrikto nila nga ginausisa ang nagasulod nga customer paagi sa pagpangita sa ila ID kag pagpapanaog sa nga bintana sang salakyan. Natok-tok na namon na. Pag ina-check-in namon para makita namon sa aktual ang ilang partner. Basta hindi lang yung agad-duwa kami sa tsura nila, automatic na yung ID ginapangita namon niya. Sa sininga mga tinion, tuman ka-importante ang paggiya sa isa ka ginikanan. Si Ernaline, maid-id sa paglaygay sa iya mga kabataan sa sininga mga butang. Mas maayo pa kuno nga sa balay na lang pakadtoon ang mga nobyo o nobya agud mas makilala. Nga gapangawat-kawat gid sila nga mga date na sila. Dapat hindi lang sila magkanto sa mga presby, mga lodging house na bala. Hindi lang na sila magamusina. Nugay gid ka mulagaw sa muna ang mga bagay nga hindi magano tapos mapuli temprano. Jert, magluwas sa pagpahanumdum sa mga nasambit nga establishmento. Nag-abiso man ang Task Force on Moral and Values Formation sa mga taxi drivers nga likawan ang pagkarga kung pagdulong sa mga minors sa ginakabig biglang liko nga mga lugar. Jert? Madamo gid nga salamat sa update kapuso Kim Salinas. Mapuso pila naman ka sugar planters sa Negros Occidental nagaobra na sa nagkailan nga tikang bilang pagpangaman sa epekto sa El Nino. Nakatutok Aileen Pedreso. Sa ginpagwa nga weather outlook sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa, nagagwa nga posible maglawig pa tugtog sa bulan sang Abril sini nga tuig ang dry season. Gani sa Negros Occidental, talalupang doon ang epekto sini sa mga talamnan, kaangay isang pagmala, kag pagbagtik sang duta. Sa mga planting season sang tubo, nagakabalaka ang mga mangunguma nga malaya ang patdan sang tubo nga bago pa lang nila gintanom. Gani diri sa Barangay Bagtik sa Silay City,
Ginatingwaan na sa mga mangunguma agud maprotektahan ang ilang mga pananom nga patdan sa tuman nga init. Kag mon magtanom ka nga subong ni nga mainit na ang bagay ang luta ang imo iras palapakan mo na para nga magpugday ang luta kag maayong tubo sa tubo kun para sinyo napakan na mga 3 inches grado na mabuhay na siya. Ginarekomenda sa provincial government nga gamito ng mga surface water parehos ang tubig halin sa suba nga patubig sa talamnan. Kung magpadayon pa ang epekto sa El Nino, plano sa provincial government nga magpainsang pondo para sa ayuda sa mga mangunguma. So we will be sitting down with our provincial agriculture office to set the parameters on who is qualified to receive assistance from the provincial government. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Sumugod subong nga adlaw magaserbe ng miyembro sang Iloilo City Council si Sumacuel Nava Jr. Ang appointment sini ang ginpirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. sang Enero 16 sini nga tuig. Nagsumpa na ini kay Mayor Jerry Treñas. Si Nava ang nagbulos sa iyang manghod nga si Anay Councilor Plaridel Nava nga nagresign sa konseho sang Agosto 2023. Madumduman nga antes nagbiya sa konseho, ginrekomendar ni Anay Councilor Plaridel Nava ang subong konsehal nga si Sumacuel Nava Jr. nga magabulos sa iya. So I'm looking forward to a good relationship sa konseho with the emphasis sa team play for the good sang tanan for the populace of the city of Iloilo. Samtang pila ka himatan sa mga pasyente na budlayan sa pagpangita sang blood donors. Supply sang dugo sa blood bank hindi gihapon estable sunod sa Philippine Red Cross. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nagpadulong sa Philippine Red Cross si Manong Dwight agud makakuha sang dugo para sa iya iloy nga na-diagnose nga may peptic ulcer kag na-admit sa ospital sa Lambunaw. Sunod sa iya nabudlayan sila nga magpangita sang blood donor. Muna nangita kami dugo. Kapon ari man kami ring ang dawa kong donor ko na reject. Ti ang isa lang nakuhaan. Ti may makadto naman di isa. Si Rizal nga first-time blood donor, voluntaryo nga nagpakuha sang dugo para sa iya iloy nga yara subong sa ospital. Bangod manubo ang hemoglobin sang iya nanay kag nagakinahanglan nga gilayon matugungan sang dugo, nagdesisyon ini nga mangin donor. Nag-decide ako ma'am kay kami pigado man para makalis ang budget. Nag-decide na ako na mag-donor para sa nanay ko. Sunod sa Philippine Red Cross Iloilo chapter, hindi estable ang blood supply sa blood bank. Gani sa palaabuton nga GMA Regional TV Bloodletting Day sa Biyernes, ginakabig sang Philippine Red Cross nga dako ini nga bulig nga madugangan ang supply sang dugo. Sa subong aton supply no gamat-amat nagidman sang nubo. So subong timely gid ini ang aton na mobile blood donation activity na gin-organize ninyo. As you know, we are supplying 26 hospitals in the province of Iloilo. So every day ga-dispense gid kami kagahatag gid sa ila sa mga different hospitals. Pahanumdum sang Red Cross sa mga luyag magdonar sang dugo, kinahanglan nga nagaedad 18 to 65 years old. Hindi magnubo sa 50 kilos ang kabugaton, kag dapat may bastante nga tulog, nakakaon kag nakainom sang tubig, kag siguraduhon nga yara sa maayong nga kondisyon, wala sang ubo, sipon kag allergy sa adlaw sang blood donation. Sarang magpadulong ang mga luyag magdonar sang dugo sa February 9 sa Robinson's Place, Iloilo, 9 a.m. to 4 p.m. Samtang sa Bacolod City naman sa Ayala Malls Capital Central, Bacolod. Mga kapuso, donate blood, save lives. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. A few days ago na lang mga kapuso ang grandeng cultural presentations lauman sa pinakadako nga Lunar New Year celebration sa Western Visayas. Samtang Chinese community sa Bacolod City may tips kung paano ulanon sang swerte sa buong Year of the Wood Dragon. Yaring aton gintutukan.
Dilibo ka mga turista ka mga miyembro sa Filipino-Chinese community sa Bacolod City, Negros Occidental ang ginapaabot nga magdugo sa 2024 edition sa Bacolod Jet Festival. Gani, talalupang doon nga tuman nakasako diri sa Yuan Thong Temple nga isa sa main sites sa selebrasyon. Pinakaadlaw antes sa pagsugalaw sa Year of the Wood Dragon, may tips si Venerable Master G. Rong sa mga tikang agod mas mangin bugana ang pagsulod sa tuig. Orange is also like the golden color. Lucky bar, and then like the temple we usually have the rice, the auspicious rice, because it's like you put back in your rice bowl in your house. It means that you will not lacking rice. It means that you are not lacking food. Sa magpati sa Chinese community, dapat may handa nga bilog nga prutas. Ilabi na sang oranges o kun kiat-kiat nga simbolo sang prosperity ang tagsa kapanimalay. Magkaon man sang isda, apang dapat hindi ini pag-ubuson. Ay bilin permi para that means may ara ka permi ka may ara. Sa palabutan niya Bacolod Jet Festival, mangin sentro sa selebrasyon ang mga cultural presentation nga pagabukusan sa Chinese schools. Igasulong man ang taliambong nga nagapakita sa abilidad sa mga pamatanon. Sa Yuan Thong Temple, nga ginasulong acts of goodness sang ideolohiya nga Buddhism na plasar ang mga award-winning works of art sa mga young Negrense artists. We are purifying the minds of people, especially the young ones, to instill in their minds that think good thoughts, do good deeds, and speak good words. Subong nga Year of the Wood Dragon, mas masangkaron pa sang Yuan Thong volunteers ang ilang kampanya kontra bullying. Kangay isang mythical creature nga dragon, dapat mas mangin mabakod kag maalam ang mga Gen Z. Samtang, to bring more luck sa kasariyahan, magaupod ang pila ka Kapuso stars nga Sanday Bubay, Clea Pineda, Jeric Gonzalez kag John Lucas sa Kapuso Fiesta sa February 10, 8 p.m. sa Sabado na sa North Capitol Road sa Bacolod City. Obat Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, lalaki na bisto nga may kirida sang ini sila ang nadakpan sa drug buy-bust operation sa Molo. Pamilya sini nagapati nga nasalaan lang ang ila padre di pamilya. Si John Sala nakatuto. Isa sa mga napulong asugo sang Diyos ang thou shall not commit adultery o kung hindi ka maibog sa asawa o kung bala sang imo isikatawo. Apang bangod sa sala nga ini, sang isa ka lalaki, doble iya supong penalidad. Bangod upod siya ginatudlo kirida, nadakpan sila sa isa ka drug buy-bust operation. Natigayon ini nga operation tungod sa kung nadumduman ninyo may gin-operate ang RDO sa Pabia. So ang isa ito nga gingamit man nato nga asset, amo man na siya ang sulod diri sa maglibid partner nga siya naghatag sa info. Subject sa nasambit nga buy-bust operation si alias Teresa pero upod ginadakpan ang ginapahig isa ka padre di pamilya nga si alias Ray. Nakuha sang 215 grams ang ginapatihan na shabu nga nagabalor sang 1,462,000 pesos ang duha. Suno sa bata ni alias Ray, madugay na nila nahibaluan nga may ginatago ang ila amay. Amo na ko isang nga alam nga kabiyan sa puli kay amo na ko pinapit-apitan yun ang babae. Apang nagpanindugan ng bata nga wala sang kahilabtanan ng ila amay sa mga transaksyon ni alias Teresa. Dismayado ang ila pamilya sa gindangatan sang ila padre di pamilya. Apang ila gihapon batunon ang amay kag handa nga pakigbatuan ang ginapakatubang kaso diin man nga korte. Iliganya po ngay tao na mo kasala bisan nakasala pa na kay tatay mo ng Japon na pamilya mo ng Japon. Why pa lang gayap ka to ang Japon di. Siya pa rin nga basa mo niya kadto tatay nyo to. Apang, ang mensahe sini sa amay. Eleksyon na hindi na mangirida. Amo na eleksyon niya, kung may asawa ka, palangga mo asawa mo. Baka-baka man ang hamog na palangga man. Samtang sa Barangay Kalumpang Molo naman dakop kagabi ang maglibid partner nga sa alias Maria kag alias John. Nakuhaan sila sa ginabulubanta 60 grams sa suspected shabu nga nagabalor sa masobra 400,000 pesos. Residente sa city proper si alias John, samtang taga Banati Iloilo naman si alias Maria. Posible nga mainit na sila sa ilang lugar, gani temporaryo nagpuyo sa Barangay Kalumpang. Preso ang duwa subong sa Molo Police Station. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Siyam ka tourism light sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Gin pangguba mga pamatanon sa lugar. Ginatudlo may kahimuan. Nakatutok Aileen Pedreso.
Naalarma ang mga residente kag opisyales ng Barangay Singkang Airport sa nakitaan nga buka na ang siyam ka mga tourism lights nga nahamtang sa Arnaldo Street. Ang mga bench ginpang tumbaman. Gilayon nga nagresponde ang barangay officials kag base sa pahayag sa mga nakakita, mga pamatanon ang may kahimuan sini. So ginpabalo diri sa barangay nga may natabo da and we were immediately responded. Mga sultirito, mga pamatanon nga ginbato nila, mga edad 13 to 16 years old. Duha sa 8 ka mga pamatanon ang nakita nga nagbuka sa mga suga apang sang ginpadulungan sang kapulisan kag opisyales. Hugot nga nagpanginwala ang mga ginikanan. Ang pila ka mga residente nga nagalabay sa lugar apektado sa pagkadula sang suga. Kalaway ng paglakat mo. Prasa na karon nga dulom. Kaya kung ako lang, pinahong na tangan suga kahit kung may mga suga, bis kan malakat lang yan tao, wala sang nagasulod sa isip nila yung may matabo sa ila. Nagapadayon pa ang investigasyon sa insidente. Pahanumdom sang punong barangay sa mga residente nga halungan ang mga pasilidad o kung istruktura nga ginpahamtang sa gobyerno sa lugar. Ang ining mga tourism lights, number 1, makes the place beautiful. Makes the place practical for practicality's sake and comfort sa aton mga tao. Kung ginaguba naton ina, pareho lang na ang ginausikan ta ang kwarta sa gobyerno. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas. Baradong nga tubig sa dalan sa barangay Tabuk, Subaharon naghubas na pagkatapos nga gindiklag ang kanal. Mga residente dako ang pagpasalamat. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ang ginareklamo nga ginabaha nga dalan sa boundary sa barangay Tabuk Suba kang barangay Kubay Haro kahapon. Subong, talalupang doon nga naghubas na ang tubig. Ganito man ang kalipay sa mga residente nga gilayon na aksyonan ang ila problema. Dapat tinalipay ko kay mamala ang mga kapuhan ko, ayaw na pag-agi nila da kay mamala na 100% na pasalamat to gid. Makayum-yung ka. Swerte. Salamat gid sa DMA. Siyempre malipay kay hindi ka na makatusmaw da sa tubig nga mahigko, wala ta nakabalo kung mga ihi pa da sang ilaga. Madumduman nga nagreklamo kahapon ng mga residente sa news team sang Marigna. Mahigko kag barado nga tubig sa nasambit nga dalan nga tuman gid ang perwisyo sa ila. Suno sa punong barangay, kilayo nila ginkaduan ang lugar kag gindeklag ang kanal. Didto na tukiman nga may mga sebo ang kanal rason sang pagbara sang tubig. So nakita ang kanal nga puno gali sang puno sang sebo. So far subong ya ginbayanihan. Kung ginbululigan man kag ginsuhulan ang tawo man nga nagaubra sang para matapos na lang balada ang flooded nga nga tubig. Suno kay Padilla, nakasugilano naman sila sa punong barangay sang Tabuk Suba kag plano man sila nga magpatigayon sang separado nga declogging sang kanal kung may budget na. Apisar naghubas, talalupang doon nga may mga gamay pa nga tubig sa gihapon. Inibangod sa mga linya sang tubig sa mga konsumidor nga nagalik. Sa subong nakita nyo man nga nagabasa pa because sang mga linyada man sang pumuluyo Manila. So sila lagi lang naiaguro yaman kay madumduman nga nagpasalig ang Metro Pacific Iloilo Water nga maghahatag sang technical assistance sa mga pumuluyo agud matumod ang mga nagatubod nga linya sang tubig kag hindi na magbaha ang dalan. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, matamat naman nga nagabalik ang huyop sa ngamihan apang hindi gihapon halos mabatsyagan subong. Magapadayon ang mapangat tiyempo sa pilakabahin sang pungsod. Bungod ini gihapon sa easterlies nga nagapadayon ka dominant weather system. Magdalag gihapon sang payong bangod base sa datos sa Metro Weather. May chances ang ulan sa Negros provinces. Mabaskog nga ulan ang maeksperiensyahan sa pilakalugar o kung bahin. Ganing manginhanda sa posible pagbaha o kon landslide mga puso. Posible man ang ulan sa iba't mga bahin kag lugar sa pungsod ilabi na sa Mindanao. Mga kapuso, anay presidente sa Chile patay sa pag-crash sang ginasakyan sini nga helicopter. Samtang sa Estados Unidos, isa ka animal shelter naglunsar sang Neuter Your Ex nga pagpangkapon sa mga layaw nga kuring. Si Julius Villacaol nakatutok.
Binawian sang kabuhi ang anay presidente sang Chile nga si Sebastian Pinera matapos magtibusok ang ginasakyan sini nga helicopter sa banwasang Lago Ranco sa nabagatnan nga bahin sang pungsod. Ang 74 anyos nga si Pinera ang nagserbe nga presidente sang Chile sa sulod sang duha ka termino, humalin sang 2010 tubtob 2014 kag 2018 tubtob 2022. Tatlo naman ka mga kaupdanan sini sa helicopter ang nakasalbar sa pihak sa naangkon nga mga kasamaran. Wala pa mapahayag sang otoridad kung ano ang gintunaan sa pag-crash ng helicopter. May hinanakit ka bala sa ex mo? Sa New Jersey sa Estados Unidos, isa ka animal shelter ang naglonsar sang kampanya nga ginatawag Neuter Your Ex sa Valentine's Day para matapna ang overpopulation sa mga layaw nga kuring. Sa $50 nga donasyon, bisan sino ang pwede magpadala sa ngalan sang ila ex sa shelter. Ini ang ipangalan sa mga kuring nga ipaidalom sa pagkapon antes sa mga inibuyaan liwat sa komunidad. Ang shelter ang nag-adapt sang tubtob 3,000 ka mga kuring tag sa katuig. Sa nagligan lang at 2023, ang mga trabahador sini ang nakadakop kag nagkapon sang 600 ka mga kuring antes inigin pang buyan. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Lang bisan damos ang haters. Ini ang pananawan ni Jennifer Maravilla sa role bilang kontrabida bilang sawa sa asawa nag-asawa ko. Sa iyo Instagram, proud gagin flex ni Jenna bilang behind the scenes sa photoshoot suksok ang tatak sini nga OOTD bilang miyembro sang kalasag. Ano ba lang malain niya plano ni sawa batok sa bagong kasal nga si Bangus Caglion? Bantayan ka na 9:35 PM sa GMA Prime pagkatapos ang Love Die Repeat, ang asawa ng asawa ko. Napa-throwback si Sian Lim sa recital sang siyang 17-year-old pa lang. Gin-share sini ang daan nga video sa Instagram kung sa rin makitaan nga masadya ini nag-perform. Nagong nga parts ang live ni Sian ng music kag permi na ini gina-open up sa anumang interviews. Bantayan ang karakter ni Sian bilang Bernard sa Love Die Repeat kada 8:50 PM sa GMA Prime pagkatapos ang Black Rider. Yari naman ang mag-isena nga dapat mamiss sa Black Rider. Si Calvin nahalata ng masaming pagkadula ni Edgardo sa Ilabalay. Ang pagkitaay ni Edgardo Cagilyas, madagpanabala ni Calvin, pinakagiban pa ang mas maksyon nga eksena bantayan sa Black Rider kada alas 8 sa gabi sa GMA Prime pagkatapos ang 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Iloilo City Council naghingyo sa DPWH-6 nga magsumiter sang monthly report tuhoy sa pagpakayo sang Ungka Flyover. Jet grouting sa mga poste sang Ungka Flyover pagasuguran sa masunod nga semana sunod sa DPWH-6. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Isa ka resolusyon ang ginadoptar sang Iloilo City Council sa nagligad nga semana tuhoy sa rectification measures sang Ungka Flyover. Nasaad sa resolusyon ang paghingo sa konseho sang syudad sa Department of Public Works and Highways nga magsumiter sang report tag sa kabulan. Suno sa head sang Committee on Infrastructure nga si Councilor Johnny Yang, tinutuyo sini nga makapangama ng konseho kag mabisuhan ng publiko kung may mga road closures nga ipatuman. Kinahanglan lang tagaan pa nila sang prior notice kung may arani sila may road closure whatever sa ilang development sa pag-retrofit sang flyover. So at least makapangaman na ng siyudad sang Iloilo. Handa naman niya mag-comply ang DPWH-6 sa hingyo sang Iloilo City Council. Ilaman ipahibalo sa konseho kung may mga pagsirado sang dalan nga himuon. Wala pa napaton sang ahensya ang resolusyon. Every month lang ang aton nga mandate to give updates sa aton nga mga local leaders. However, tanawon ta kung anong sa ara sa resolution. If we need to submit to them weekly, then we will abide with the resolution. Suno sa DPWH-6, nagasumiter man sila sang report sa alkalde sang Iloilo City kag pila ka mga kongresista nga nagahingyo sang report. Sa karon makita ang amat-amat nga pagtukod sang I-beam nga magasuporta sa mga haligi sang flyover. Magasugod suno kay Europel ang jet grouting sa masunod nga semana. Tapuso naton patindog ang isa ka shoring on the other side para at least pagkasugod na dahil sa rectification. Ang makasugod dahil ng aton jet grouting activity. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.
Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na kag mga kabahin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yaray mabakante nga posisyon sa GMA Network sa buong February 2024. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo salamat sa pagtutok. Ako si Adrian Prieto. Kapuso, mag-isa kita kaghibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.